Amen. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, aming Ama. At kayo ang nagmamahal sa amin. Hindi kayo nagbabago. Salamat po. At yung salita ay makapangyarihan, nagbibigay buhay sa amin, kalusugan, kalakasan, pag-asa sa aming buhay. Pinapakita niyo sa amin ang magandang plano ninyo para sa amin lahat, and your timeline, O Father God, Almighty Lord, ang siyang nasusunod. It's not the world's timeline, O Father God, and we know that Jesus is coming soon for us. So we thank you, Lord, na papatuloy kami na gawin ang inyong kagustuhan, O Father God, Almighty Lord. Thank you for this time and Amy in this place, O Father God, for everyone present today, all those who are watching Facebook Live, your blessings be upon all of us. In Jesus' name, Amen. Lord, praise God. So, welcome everyone. Gusto ko ang bawat isa. Good, blessed. Blessed na Blessed tayo. Blessings. Sino ba ang nakapagbigay na ng kanyang patotoo, kanyang testimony, kahit saan? Nagkaroon na ba kayo ng pagkakataon na makapagbigay ng inyong life testimony? 60 seconds. In 60 seconds, no, nagawa niyo na, nakapag-share na kayo sa ibang tao. Praise the Lord. No? Dapat talaga able tayo na ma-share yung nangyari sa atin. No? Amen. So pag-aaralan natin Ephesians 5:15 to 21. No? At ang pamagat ng ating mensahe ngayon is your life is your testimony. Amen. So importante, maintindihan natin yan na yung buhay natin, patotoo yan. No? So, ang patotoo naman ay hindi mo naman kailangan maging spectacular. Ang kailangan lang na maging patotoo natin ay yung sabi dun sa Biblia, kung ano yung nakita mo, kung ano yung napakinggan mo, kung ano yung naipamuhay mo, yun ang testimony natin. So, ito pag-aaralan natin na ano ba dapat yung life testimony natin. So, sa Ephesians 5:15, sabi dyan, look carefully then how you walk. Ano nga yung walk sa Biblia? Look carefully how. Pag narinig niyo yung walk, ano yung sabihin ng walk sa Bible? Pamumuhay, living. Pamumuhay. Look carefully how you live. Not as unwise, but as wise. So, yung palang patotoo natin, isa area ng patotoo natin ay tungkol dun sa kung tayo ba ay nabubuhay ng wise o unwise. So, yung first area ng testimony natin ay wisdom. Importante yun, no? Kasi the spirit of wisdom and revelation is in us, who is the Holy Spirit. No? Amen. Sabi sa Psalm 111 verse 10, wisdom begins with fear and respect for the Lord. Sa ibang translation, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Those who obey Him are very wise. Ano daw? So, kung tayo ay sumusunod sa Diyos at sa Kanyang salita, tayo ay kinukonsidera na wise. At ang wisdom, ano ba yung wisdom? Anong definition din nga? Sino ba maka-define ng wisdom? Simple definition as you understood it. Idea, okay. Idea, kasi may difference ang wisdom at saka knowledge, di ba? So, applying knowledge, applied knowledge is wisdom, okay. Ano pa? Ano ba kung nabang wisdom? Yung Wisdom pag-iisip mo? is Yung wisyo, di ba? Sa ating wisyo. Actually, para sa simpleng definition ng wisdom is the application of God's truth or God's word in our day-to-day living. So, pag sinabi ni Agnes, idea, nasa knowledge, ngayon nag-aaral tayo. Napakinggan natin. Wisdom begins with fear and respect for the Lord. Those who obey Him are very wise. Kapag ipinamuhay natin ito,
wisdom yun. Pero pag hindi natin ipinapamuhay yung salita ng Diyos, wala tayong wisdom. Okay? Kasi yung wisdom is application of God's Word in our day-to-day life. Paano ba naapektuhan ng salita ng Diyos yung buhay natin in every area of life? Sa relasyon mo sa asawa mo, sa anak mo, sa trabaho, sa pera, sa business, sa lahat ng area ng buhay natin, at ina-apply natin sa mga decision making natin, ina-apply natin ang salita ng Diyos, that's wisdom. And fear and respect is what we call reverence, or pagka tayo ay namumuhay sa wisdom, yun na rin mismo ang papuri at pagsamba natin sa Diyos. So kung tayo ay nabubuhay sa wisdom, pinupuri na natin ang Diyos noon. Inaano na natin siya, sinasamba na natin siya. Amen? No? So, sa area ng wisdom, gusto para masabi natin na meron tayong patotoo, diba? Your life is your testimony. Whenever we walk in wisdom, whenever we apply the Word of God, that is already our testimony. Maliwanag ba yun? No? Importante yun eh. Sa Ephesians 5:16 naman, diba, 15 to 21, pinag-aaralan natin, making the best use of the time because the days are evil. So, dito naman, ang pinapakita sa atin ni Paul, kailangan magkaroon tayo ng magandang patotoo pagdating saan? Sa use of time. So, meron tayong patotoo sa application ng Word of God sa buhay natin. Meron din tayong patotoo when it comes to use of time. Sabi sa James 4:14, what do you know about tomorrow? How can you be so sure about your life? It is nothing more than mist that appears for only a little while before it disappears. Anong tinuturo sa atin? Ang buhay ay Grace. maiksi lamang. Great. No? What do you know about tomorrow? Hindi nga natin alam. Sabi nga we are not promised tomorrow. No? So, ibig sabihin, patotoo natin sa Diyos kung paano tayo nabubuhay at paano natin ginugugol yung oras natin. No? Kasi lalo na ngayon sa panahon natin yan, daming nag-aaksaya ng oras natin, di ba? Napakadami talaga. So, may nagtanong nga sa akin, masama akong bang manood ng sine? Sabi ko, gano'ng katagal yung sine? Sabi niya, mga 2 oras o 2 oras ang sine. Ilang oras bago pumunta sa sine at bago makauwi? May 2 hours ka, 30 minutes to go to the theater, 30 minutes to go home, that's already 3 hours. So, kung meron kang 3 hours para manood ng sine, manood sa YouTube, manood sa 3 hours, tapos wala kang time magbasa ng Bible, that is not a good testimony of our time. Di ba? Meron tayong 8 oras tayo sa trabaho, plus nag-travel ka pa, another 1 hour, that's already 9 hours of our life spent in going to work and working itself. So, meron tayong time na 9 oras para magtrabaho. So, sabi natin, wala tayong time magbasa ng Biblia kahit na anong oras, wala tayong time magdasal, wala tayong time mag-meditate, wala tayong time mag-commune sa Panginoon. Is that a good testimony of our time? Ha? Pero yan ang nangyayari, di ba? Yan ang nangyayari. No? May nagtanong sa akin, hindi ba counted yung habang nag-drive ka? Nakikinig ka naman sa Moody, nakikinig ka sa mga mensahe, hindi ba counted yun? Well, counted yun sa pag-spend mo ng time, dahil doon mo ni-spend yun. Pero sa totoo lang, ano ba nakuha mo nung nakinig ka ng 1 oras sa pagdadrive mo doon sa napakinggan mo sa Moody? Kasi sabi ko nga sa kanya, kung papipiliin ka between 1 hour listening to the radio or YouTube
1 hour while you are driving, o doon sa 10 minutes na focus reading of the Bible, anong mas may halaga doon? 10 minutes. Yung 10 minutes na pagbabasa mo sa Biblia, na naiintindihan mo yung binabasa mo, at meron kang time mag-meditate, meron kang time na unawain yung sinasabi. Isa doon sa umaandar lahat yan, kahit naman dito naglilinis. Of course, that's better than listening to something else. Pero sa totoo lang, wala ka rin naman nakuha doon dahil hindi ka rin man nagpo-focus. So okay lang yun na meron kang napapakinggan. But again, our time, kailangan timbakin mo yung, meron ako 9 na oras magtrabaho, sana man lang, meron din akong ilang panahon magbasa. Balance, Oo. Kung meron akong time manood ng entertainment, recreation, sports and everything, dapat man lang, meron din akong time magbasa. Kasi kung wala tayong time, paano tayo lalakas sa ating, paano tayo lalago? Hindi tayo nananalangin. Ngayon, ang nangyayari sa atin, yung invasion ng mga hindi lang ng mga illegal immigrants, but even yung mga radical Islam na pumapasok sa atin, we need to be praying, no? Na yung mga tao magkaroon ng, mabuksan ang isip na ang Diyos ang ating kaligtasan. 5:17, therefore do not be foolish. Kasi yun ang kabaliktaran ng wise, foolish. No? But understand what the will of the Lord is. Sabi, huwag daw tayong maging hangal kung hindi unawain natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos, no? So, testimony natin, part of our life testimony, is God's will for our life. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Sabihin natin, hindi naman kalooban ng Diyos na, na magpastor ako. Then fine, hindi ka pinawag para doon. Pero meron kalooban ng Diyos para sa atin. Di ba? Ano yung kalooban niya? Kalooban niya na lumago tayo sa ating relasyon sa Kanya. Kalooban niya na maging malakas tayo. Kalooban niya na maging matagumpay tayo. Kalooban niya na maging healthy tayo, maging wala tayong sakit. Kalooban ng Panginoon na hindi tayo naghihikaw sa buhay. Andito yung mga kalooban ng Diyos. Unawain natin yun, di ba? Kung ang kalooban ng Diyos sa atin ay huwag tayong magkulang dahil the Lord is our shepherd, we shall not want. Unawain, understand what the will of the Lord. What is the will of the Lord? I will not be in want. So, purihin ang Panginoon doon. Unawain mo yun na pagka nararamdaman mo na ano ba to, para akong naghihikaw sa buhay, hindi yan ang kalooban ng Diyos. O, di ba? So, may kalooban ng Diyos. At yun ang hanapin natin. No? At paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos? God's word is God's will. Gusto mo malaman ang kalooban ng Diyos? Basahin mo yung Biblia. Pero hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Imagine mo, tayo mapalad kasi kung kung magsisimba kayo pag-araw ng linggo, nakapakinig kayo ng mensahe. Tapos ngayon may Wednesday pa. Paano yung iba? Wednesday lang, hindi pa natatapos ang mensahe. Ay, Sunday lang, hindi pa natatapos yung mensahe. Di ba? So, kulang na kulang tayo sa pagkain. No? Understand the will of the Lord. Sabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. So, anong kalooban ng Diyos? Kumain tayo ng salita ng Diyos. Pero kung kumakain lang tayo lagi sa katawan natin, pero hindi natin napapakain yung ating isip ng salita ng Diyos, edi ano rin tayo doon? Wala rin tayo sa kalooban niya. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 3, this is good and it is pleasing in the sight of God our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. So ano kalooban ng Diyos? Walang mapahamak, lahat ng tao maligtas, lahat ng tao makakilala sa katotohanan ng Kanyang salita. So hindi na natin tinatanong, Lord, kalooban niyo ba iligtas tong kapitbahay kung napakasama ng ugali? Syempre talagang gusto ng Panginoon maligtas yan. No? Yung mga kapatira natin, ay mga kamag-anak natin, no? Kung matagal ka ng Kristiyano pero wala ka naman nasisharean kahit na isang tao, paano yun?
Di ba? Paano natin naunawaan yung kalooban ng Diyos kung wala tayong nasisharean? Eh, masaklap nga no, kung pati pamilya natin, hindi natin nasisharean. No? Kahit na, magulang, anak, mga pinsan, mga tiyuhin, kailangan natin silang sharean eh. Kasi alangan naman ikaw lang ang pupunta sa langit, tapos lahat ng mga kapamilya mo hindi mo pinapansin. Sabi nila, hindi ako pakikinggan yan. Ay, hindi ka pakinggan. Magsalita ka pa rin. Di ba? Ganun talaga yun eh. Ang malaga, meron kang tinatanim. 1 Peter 2:15, for this is the will of God. Ano pinag-usapan natin? God's will. Kalooban. That by doing good, you should put to silence the ignorance of foolish people. So, basta maraming tao ignorante sa salita ng Diyos. Maraming tao ignorante sa katotohanan. Pero ano sabi dito? Kalooban ng Diyos daw na tayo ay gumawa ng mabuti. Kasi sa paggawa natin ng mabuti, natatahimik yung mga taong ignorante sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. No? So, importante po yun. Ephesians 5:18, kung may tanong kayo, tanong nyo lang mamaya. Do not get drunk with wine, for this is debauchery, but be filled with the Spirit. So, ano sa tingin nyo ang kalooban ng Diyos? Ang area ng testimony natin is the Holy Spirit. Ano ba din na debauchery? Yung parang wala ka ng restraint sa sarili. Ba yung mga taong lasing, wala na silang pagpipigil sa kanila sarili. Diyan yung iba, tumatayo sa ibabaw ng mesa, sumasayaw-sayaw dyan. Oo, parang nawawalan ka ng isip. No? So, yan ang, so the Holy Spirit, paano ba parte ng testimony natin ang Holy Spirit? Sabi sa 143 verse 10, I just want to obey all you ask of me. Ang ganda ng sabi ng David. Lord, ang gusto ko lang, sabi niya ganyan, ang gusto ko lang masunod ko kung ano yung hinihingi ninyo sa akin at sinasabi ninyo sa akin. So sabi niya, teach me, Lord, for you are my God. Amen. Ang gandang idasal yan sa Lord. Your gracious Spirit is all I need. So lead me on good paths that are pleasing to you, my one and only God. So, ang banal na Espiritu nandito, bibigay sa atin para makasunod tayo. Dahil madalas hindi natin alam paano susunod di ba? Pero kasi alam nyo, iba kasi yung natin yung paraan natin ng pagpapahalaga sa Diyos. Yun ang worship Iba-iba yung pagpapahalaga natin sa Panginoon. Yan nare-recognize ng Panginoon. Kasi yun ang root word ng worship worship. Kung mahalaga ang Diyos sa atin, yun ang ipapakita natin. Kung mahalaga ang relasyon din natin sa Diyos, yun din ay ipapakita natin. Pero salamat sa Panginoon dahil binigay niya ang kanyang banal na Espiritu. Praise the Lord. So sabi niya, your gracious Spirit is all I need. Para makasunod tayo. On our own, we cannot do it. On our own, hindi natin kaya. Pero ang Diyos, kaya natin. John 14:26, but the Helper, the Holy Spirit whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Ang hindi nyo napansin how many times pinag-aralan natin yung consider the Holy Spirit, di ba? One Wednesday, and then last Wednesday, pinag-aralan natin yung how not to grieve the Holy Spirit, no? Do not grieve the Holy Spirit. Kasi sa totoo lang, neglected natin ang Holy Spirit. Neglected ang Holy Spirit. Binabaliwala. Nababaliwan na natin. Kaya nga si Kristo umakyat Sabi niya, pag akyat ko, bababa ang kanyang banal na Espiritu. Pero ang Holy Spirit neglected natin.
Ang Holy Spirit is considered the governor of the earth. Siya ang governor. No? So pag ini-ignore natin ang Holy Spirit sa buhay natin, marami tayong bagay na hindi mararanasan mula sa Panginoon. No? Mula sa Panginoon. Kaya importante yun. I-recognize natin ang Holy Spirit sa buhay natin. Amen? Ephesians 5:19, sabi dyan, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart. Ano daw? Pag nagkakasama-sama tayo, magkaroon daw tayo ng mga awitin, no? Magkaroon tayo ng melody papunta sa Panginoon sa ating mula sa ating mga puso. So, ang isang area ng testimony natin, na pinag-aaralan natin, your life is your testimony. So, one of the areas of our testimony is joy. No? Joy. Sino ba nakabasa sa inyo ng libro na yan, na sinulat ko? Ba hindi nyo nababasa? Nabasa sir. Ha? Hindi nyo nabasa? Alam nyo, to tell you very honestly, the last chapter, Dalawa na yung libro mo, Wilson. itong libro na yan, Agnes, pabot niya. Itong libro na to, pwede nyo itong gawing devotional. Ano ba Sa yung totoo ganun lang. na? Ang last chapter nito is, Yan ang second book mo, no? ang last chapter po nito is, experience joy every day. No? And to tell you honestly, sinulat ko itong libro na to 2020. Hindi ko alam na magkakaroon ng COVID, pero na-mention ko rito kung paano tayo maa-atake ng kaaway sa isang iglap, sa isang bacteria o virus. Tell you honestly, since 2020, memoryado ko to eh. Dahil sinulat ko to, memoryado ko to. Sinulat ko to eh. Pero binabasa ko rin to everyday as part of my devotion. No? Kasi pinapaliwanag dito ano talaga yung joy. Kaya, ayun nyo, pag binasa nyo yan, you will be blessed. Kaya masasabi ko sa inyo. Music have a strong influence in our... Yes, influence, but this is more about what it means to experience joy every day. Kasi hindi natin ang happiness, hindi natin yan may experience every day. Amen. Di ba? Happiness is dependent on people and circumstances. Pero ang joy, alam nyo, ang joy is attached to your purpose in life. Pag binasa nyo dito sa libro na to, joy is connected to your purpose in life. So hanggang di mo nakikita yung purpose mo sa buhay, hindi mo ma-experience talaga yung joy na gustong ipa-experience sa atin ng Panginoon. But joy is one area of our testimony. 1 Peter 1:8, you have not seen Christ. Ito naman yun, di ba? But still, you love Him. O, mahal ba natin si Kristo kahit di natin siya nakikita ng physical? You can't see Him now, but you believe in Him. Totoo ba yan? Amen. You are filled with a wonderful and heavenly joy that cannot be explained. So itong joy na to, it comes from loving Jesus. It comes from believing in Jesus. No? Kaya, mahalaga to. Mahalaga na maintindihan natin yan. Isa ko lang sa inyo yan, and then we can have may question kayo mamaya. Giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus. So, gratitude. So, another area of our testimony is in gratitude area. Ano nga yung gratitude na natandaan niyo ba? Kung ano ang gratefulness? Anong definition ng gratitude sa Bible? Ha? Looking at the good. The others. It's, yun literal, ang ibig sabihin ng gratitude, looking at the good. Natural na pag ang nakikita mo maganda,
magkakaroon ka ng gratitude, ng thanksgiving unto the Lord, no? Kumbaga, gratitude is the attitude, yung thanksgiving, yun ang expression of that gratitude. So, sabi sa 1 Thessalonians 5:18, napaka-memoryado natin itong verse, give thanks in everything, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Ano daw? In everything, in every situation, in every circumstance, magpasalamat tayo sa Diyos kasi ito ang kalooban ng Panginoon sa atin. Kaya pansinin mo, pag lumalabas lagi sa atin reklamo, pag lumalabas sa atin lagi ay, complaining, murmuring, grumbling, yun ay nagpapakita na hindi natin na unawaan ang kalooban ng Diyos. Kasi sabi, ano daw, what is the will of God? Giving thanks in everything. Kaya kahit na meron kang nararamdaman, pasalamat tayo. Hindi ka nagpapasalamat dahil nahihirapan ka. Nagpapasalamat ka kasi kahit na meron paghihirap, andyan ang Diyos para pagalingin tayo. Yun ang ibig sabihin nun. No? Amen? Tapos sa Ephesians 5:21, sa The Passion Translation, and out of your reverence for Christ, be supportive of each other in love. Ano yun? Love. Oh, ano ang bang definition ng love? Pag-ibig sa Diyos, no? Ano talaga yung love? Alam, ang pag-ibig sa Diyos, ano ba ang naintindihan natin about the love of God? What is the first commandment? The first great commandment? Love God with all your heart, with all your mind, with all your being, with all that is within you. And the second commandment is love your neighbors as you love yourself. Pero sabi ko nga, madalas hindi natin na mamahal yung ating mga neighbors kasi tayo nga hindi natin mahal yung sarili natin eh. Kaya sabi ni Kristo, love one another as I have loved you. So ano na ang batayan? Hindi na yung love mo sa sarili mo. Yung love na ng Diyos para sa iyo. So paano natin, sabi dito, ang pinag-uusapan dito hindi love for God. Maliwanag, sabi, out of reverence for Christ, be supportive of each other in love. So, loving each other to, loving one another. So, ano yung love? Paano masasabing mahal mo yung kapatiran mo? Kahit nga yung neighbor mo, paano mo mahal? Ha? Yeah, yung mahal mo. Ito sinasabi dito bilang isang Kristiyano hindi bilang isang Kristiyano ka ngayon, paano mo mamahalin ang kapwa mo? Ano yung pagmamahal dito? What is love? Madali kasi sa atin, mga cliche eh. Agape love is unconditional love. Serving one another. Respect. Okay. Ano pa? Meron pa kayo gusto idagdag? Ito pinaka-simpleng kahulugan. Agnes, ano yun? Yung haba ang pasensya. Love, yung 1 Corinthians 13 ba? 13 ba, no? O 14? 13. Love is patient. Love is patient. Love is kind. So, out of reverence. Ibig sabihin, may reverence ka na kay Christ. Ibig sabihin, Kristiyano ka na. Ibig sabihin, mayroon ka ng pagsamba sa Diyos. So, ang sabi niya, bilang pagsamba mo sa Diyos, bilang paggalang mo sa Diyos, support each other in love. So, ano nga ba yung love? No? Sabi nga, kasama yung service. Of course, you cannot love without serving. Pero ang talagang pinakasimpleng kahulugan ng love is good will to others. Good will to others. Kaya nga anong sabi pagka Pasko? Peace and goodwill to all men. Di ba? Yan ang greetings na ng mga cards Christmas cards. Ibig sabihin ng goodwill, maganda yung intention mo, maganda yung gusto mong mangyari sa kapwa mo. Pero pag naman tamaan ka sa ng kidlat,
Is that goodwill to man? Hindi. Madulas ka sana. Di ba? Madulas ka sana. Kasi nakakainis yan eh. Sana maano yan. Ito. Buti nga sa kanya. No, goodwill is you have good intention for others. You do not wish bad for others. No, yun ang ibig sabihin ng love. Napakasimple. What is love? Goodwill to others. No, goodwill. Sabi sa 1 John 4:7, Dear friends, let us love one another because love comes from God. Whoever loves is a child of God and knows God. Sabi, ano daw? Magmahalan tayo kasi ang pagmamahal ay mula sa Diyos. Ang nagmamahal ay anak ng Diyos at kilala niya ang Diyos. Amen. No? Eh dapat wala tayong mga kaaway. Wala tayong mga kagalit. No? Kasi hindi, ano ba yung love? Goodwill to man. Pagkagalit ka sa tao, hindi ka nag-goodwill, no? So whoever does not love, does not know God, for God is love. So kahit na sinasabi natin na I worship God, I love God, pero pag meron kang kagalit, meron kang kaaway, that is not showing love because God is love. Di ba? Kasi God showed His love for us. Christ showed His love for us in that while we were yet sinners, He died for us. Hindi naman namatay si Kristo nung mabait tayo eh. Hindi pa nga tayo mabait eh. Mga salbahe tayo eh, mga kasalanan tayo eh. Di ba? Pero namatay si Kristo. Kaya kung hindi tayo nabubuhay, hindi tayo nagmamahal, hindi natin kilala ang Diyos. No? No matter how much we confess. So, kaya pag sabi ko, your life is your testimony. Kaya, kung alam natin ang ang katotohanan, you know the truth, then let your life show it. And when your life show it, then that's your testimony. No? Importante makita natin yun kasi makikita ng tao sa buhay natin kung alam nga natin ang katotohanan. Di ba? Naniniwala ba kayo doon? Amen. Amen. Kaya nga malalaman mo yung tao sa, for instance, nung araw, lang, no? Kasi ngayon parang may pinagkaiba na eh. Nung araw, makikilala mo ang tao sa itsura niya kung siya ay doktor. Diba? Makikita mo eh. Sa appearance niya, sa kilos niya, alam mo na doktor siya. Salita. Ngayon, yung mga doktor, hindi naman sa pag-ano, yung sapatos nila ang dumi. Nung araw, wala kang doktor na makikita marumi yung sapatos. Di ba? Alam mo kaagad eh. Pero ngayon, kung magbihis sila, parang casual lang, ganyan. No? Hindi, Parang kapareho lang ng mga... parang kapareho lang sila ng mga pasyente. CNA. Kaya hindi mo alam kung sino yung doktor dito at kung sino yung pasyente. Parang pareho nila itsura nila. Di ba? Pero nung araw, yung itsura ng abogado, alam mo abogado sila dahil meron silang dating bilang isang abogado. Pero ngayon, hindi na ganun. No? Normal na lang. So, ngayon, ang pinag-usapan natin, kilala ba natin at alam ba natin ang katotohanan? We claim to be, right? Yun ang sinasabi natin eh. We know Christ. We have a relationship with our Father. He is our Father. Christ is our Lord and Savior. So if we know the truth, our life will show it. Makikita sa buhay natin. So ano nga yun? Yung 7 areas na yan, makikita kung meron tayong wisdom, makikita yung ating testimony, yung life will show in our use of time, no? God's will for our life, the Holy Spirit, joy, gratitude, love. Yun ang sinasabi doon sa sa Ephesians 5:15 to 21. Kaya pagka nagpe-pray tayo, Lord, I want to walk in wisdom. Tulungan niyo ako. Paano ba? Kasi, alam mo, madalas, bakit tayo hindi nakakalakad sa wisdom? And I can speak for myself dahil ilang beses na ito nangyari sa akin. Because we are walking by our emotions. Ano tayo eh, lalo na pagka mga mahal natin sa buhay ang involved, minsan nakakalimutan mo yung wisdom. Di ba?
So, pag nakikita mo, ang tagal ko nang nanonood ng YouTube hindi pa ako nagbabasa kahit man lang 5 minutes, then it's a time for you to say, no, I can get my Bible, or tsaka pagka nagbasa kayo ng Bible, huwag na kayong magbabasa sa telepono ninyo. No, there's a time and place for everything. Pag magbabasa kayo ng Bible, kuhanin niyo yung physical Bible at yun ang basahin natin, no? Huwag tayong laging nasa gadget. Mamaya nagbabasa ka, mamaya nasa Facebook ka na, mamaya nasa YouTube ka na. That's true. Is that true? That is so Very, true. very, absolutely. Kaya, sayang naman yung mga Bible natin dito. Hindi natin nagagamit, no? So, importante po yan, wisdom, use of time, God's will for your life, the Holy Spirit, joy, gratitude, love. Diyan makikita yung testimony natin as a child of God. Amen? Ano mo ba yan? So, bago kayo magtanong, kung meron kayong tanong, let me give you this. Pinag-aralan natin, Ephesians 5:15-21, your life is your testimony. If we know God's will, we should live wisely, intentionally, and under the influence of the Holy Spirit. Yun ang pinakasama rin niyang Ephesians 5:15-21 na mabuhay tayo ng matalino. And then intentionally, hindi yung para lang tayong umaagos. Yung umano sa agos, sumasabay, sumuko man sa agos. At yung influence ng Holy Spirit sa atin, huwag natin So, mga kapatid, that's what it means. Yung our life is our testimony. Nakikita yan ng Sabi ko nga ulit, our life is our testimony, no? Ulitin ko lang dito. Ay, ito ko yung ginagawa. Sorry. Ayan. No, so, dito, pag-pray natin sa Panginoon na tayo dito, magkaroon tayo ng pagbabago dito sa ating wisdom, use of time, God's will for your life, the Holy Spirit, joy and gratitude. May tanong mo ba kayo? What one word fulfills all the law? What one word? One word that fulfills all the laws. Ay, di ba love? Nakalagay sa Bible. Yeah. Love fulfills all the law. Yes. Yeah. So, kasi kung nangingibabaw si pagmahal ng Diyos, hindi mo gagawin na masama yung kapwa mo. Ano nga yung love? Goodwill to man. No, hindi mo aangkinin yung hindi sa'yo. Hindi mo pagnanakawan yung tao dahil meron kang pagmamahal. Hindi ka mangalunya, hindi ka, hindi mo gagawin yung hindi mo dapat gawin dahil nagmamahal ka. Ano pa? Meron pa kayong tanong? Now, what is the difference between wisdom and knowledge? Ayun nga, knowledge has to do with facts and figures. No? This is general meaning lang ho. Ang wisdom is always application, pero spiritual wisdom is applying God's truth or word in our day-to-day life. And also in harder items or something very difficult. Well, Like Solomon, the judging between, you know what I mean? well yes, so Very kasi, difficult to decide. oo, sa mga decision making natin. Mahirap. Hindi madali na yun. When you, kapag nag-lead ka ng prayer Oo, sa mga unbelievers, oo, you're sharing the word. yes. Oo, totoo yun. Yeah, pag pinagdasal mo yung, kasi ang pinagdadasal mo yung salita ng Diyos eh. Wise decision. Hindi naman tayo yung prayer natin, yung parang we're just begging Pero God. pastor, may may question. Again. Lagi ako may question. So, di ba sabi niya, ang promises ng Panginoon ay hindi mababali ng basta word of God. Paano yung mga paano yung may mga sakit na pero nananalangin sila ng salita ng Diyos?
So, Na hindi naman may ano nga, may nag-question nga eh. Sabi niya ganyan, paano yung mga hindi gumaling? Ibig sabihin ba ng Diyos? Ibig sabihin ba nung kalooban ng Diyos na mag-stay sila sa sakit? O hanggang sa mamatay sila? O may mga namatay? So, kalooban ba ng Diyos na sila ay masakit? Okay. So, alam natin kung ano sinabi ng Panginoon. Una, is it God's will to heal? Kailangan settled ka dyan eh. Pag hindi settled sa'yo yung mga bagay-bagay, wala kang pundasyon. God's will done. Is it God's will to heal? Is it God's will to heal? Heal. Yes. Heal. Pagaling. Gumaling. Gumaling. So, kung naniniwala ka ba dyan? Naniniwala ka? Okay. Kung naniniwala ka dyan, then ang pananampalataya mo nasaan? Sa paggaling. Natural, yun ang pananampalataya mo eh. Pero, kapag ka ang lumalabas sa salita natin ay counter doon sa paniniwala mo. Halimbawa, dumating yung time na sobrang sakit ng nararamdaman mo. Okay? So, ikaw na ngayon, nagko-confess ka na ngayon ng Lord. Buti pa, kunin mo na ako. Ganito rin lang. O kaya, Lord, ano ba naman? Akala ko ba, ang kalooban niyo magpagaling, bakit hindi niyo pa ako pinapagaling? So, yung mga salita natin, kinokontra natin yung kalooban ng Diyos. Amen. Kaya yun yung God's will. Oh. Ano ba yung God's will? God's will is to heal. So, kahit na ano nararamdaman natin, kahit na hindi ka na makagulapay dyan, hindi ka na makakilos dyan, ano sasabihin mo? Thank you, God, your will is healing. Kasi, sabi ng isang taong may sakit kay Kristo, may sakit, lumapit siya kay Kristo sa Panginoon. Sabi niya, if you will, you can heal me. No, dalawa yun. You make me clean. Oo, if you will, you can heal me, make me clean. So, hindi ang problema sa taong ito na lumapit kay Kristo, yung ability ni Jesus to heal. Kasi sabi niya, if you will, you can heal me. So, he believes in the ability of God, of Jesus to heal him. Pero ang tanong niya, if you will, walang problema sa kakayahan. Kalooban ba niya? Okay? Magkaiba yun. So, kung naniniwala ka sa kakayahan niya, pero hindi ka naniniwala sa kalooban niya, O makaduda ka. o may duda ka, nagdududa ka, na pagagalingin ka niya, kaya nung sabi ni Jesus, I will. So, doon pa lang, alam natin, God's will is healing. Doon sa 3 John 2, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. So, sabi, in health, even as your soul. So, yung ating physical healing, nakakadepende rin pala sa ating mind, sa ating soul. Kasi, yung sabi naman ng isang lumapit kay Kristo, sabi niya, do you believe na mapapagaling ko yung anak mo? May sakit eh. Mamamatay na nga. Ang sabi ng tatay, Lord, I believe. Help my unbelief. Ibig sabihin niya, sa kanyang kaloob-looban, naniniwala siyang kaya magpagaling ni Kristo. Pero yung isip niya, nagdududa pa. Sabi niya, help my unbelief. So, yung tanong natin, paano yung mga taong hindi gumagaling? Okay? Bakit may mga tao? Ang tanong sa akin, bakit may mga taong hindi gumaling? Ang sagot ko, hindi ko alam. Kasi hindi naman talaga natin alam lahat. Pero, kahit na yung tao na yun hindi gumaling, it doesn't take anything away from the Lord. Kasi lahat ng pinagaling ng Lord sa Biblia, namatay din eh. Pero kasi ang ultimate healing is spiritual healing. Kasi pwedeng gumaling ka, mabuhay ka hanggang 100, 120 years old, pero what shall it profit a man kung mabuhay ka hanggang 120, pero ang suma total, sa impyerno ka pa rin pupunta, baliwala yung healing mo, baliwala yung nabuhay ka ng 120. But, ang sabi pa rin ng Panginoon, pwede tayong tumayo sa ating kagalingan. Pwede natin panindigan yon.
Sabi niya, di ibig sabihin pala niyan. So ito naman yung panibagong tanong niya. So, ibig niyo sabihin, pagka yung tao hindi gumaling, wala siyang pananampalataya. Tama o mali? Mali. Mali. No? Kasi ganito yan. Sabi niya, lalabas niyan. Parang sisisihin, ang masisisi pa yung tao na may sakit. Wala ka kasi pananampalataya, kaya hindi ka gumagaling eh. Diba? Pwede naman natin sabihin yan. Dapat meron kang pananampalataya. Kasi ganito ang mga iba. Naiisip kasi natin, yung pananampalataya natin ang nagpapagaling sa atin. Okay. Tama ba yun ang mali? Ang Mali. pananampalataya natin ang nagpapagaling. Okay. Mali. No, mali. It is not faith in our faith. Kasi ganito ang Biblia. Sabi niya, parang hindi naman yan ang turo ng ibang nagtuturo eh. Sabi sa akin. Sabi ko, itong sinabi sa Biblia, God has given us the measure of faith. Romans chapter 5:13. Parang, basta nasa buong Romans, okay. 12, Romans 12. 12, 3. 12:3. God has given us the measure of faith. In other words, ang faith hindi galing sa atin. Wala tayong kakayahan magkaroon ng pananampalataya. Okay? So, ang ginawa ng Diyos, nagdeposito siya ng faith sa atin. At dahil nagdeposito siya ng faith sa atin, tanggapin natin yun. So, sabi ng Galatians 2:20, I have been I have crucified. been crucified with Christ. It is no longer I that lives, but Christ lives in me. And the life that I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So it's not my faith. It is the faith that God gave to me. So Lord, yung faith ninyo na nandito sa akin, yun ang nagsasabi sa akin na ako ay magaling na. Amen. Hindi yung sarili kong pananampalataya. Kasi ang pinakapundasyon ng ating pananampalataya ay yung pananampalataya mismo na iniligay ng Diyos sa atin. At yung pananampalataya na yun, faith comes by hearing and hearing the Word of God. Yung pananampalataya na yun lalago habang tayo ay nagbabasa, nakikinig ng salita ng Diyos. No? Kaya ang kalooban ng Diyos hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Jesus the same yesterday, today, forever. Kung kalooban niya nun magpagaling, hanggang ngayon kalooban pa rin niyang magpagaling. Amen. Amen. Pero kung paano natin tatanggapin ang kanyang kagalingan will depend on so many things. Okay? Kasi kaya nga ang kailangan natin lagi is, Lord, anong dapat kong gawin? No? Para mag-manifest sa buhay ko, sa katawan ko ang healing. Kasi sabi, we have been blessed with all spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus. So nasa nakagalingan in Christ Jesus eh. So yung kagalingan na yun, nasa iyo na yun, binigay sa iyo ng Panginoon, pero paano mo ipapamuha yun? Paano mong gagawin yun? Paano mo aalagaan yung healing na yun? Hanggang mag-manifest. Sabi ko nga, ang daming patotoo. Makinig ka kasi may specific na ipinagagawa sa iyong Panginoon. No? Halimbawa, sabi ko nga, meron nakita sa aking cyst na sa left ovary ko. So, hindi ako I went through kung ano yung pinagagawa ng doktor, may mga ininom pang gamot and everything. Yeah, I believe in the virtue of medicine. Okay, sige ng mga doktor. Pero nung time na sabi ng doktor sa akin, pagkatapos ng ikatlong ultrasound, at meron pa rin yan, surgery ka na. Wala nang iba, surgery. Nung natapos na ikatlong ultrasound, nandun pa rin. Sabi ko, enough. Sabi ko gano'n. Because the Lord just ministered to me. Ang sabi ko, I'm healed. I went through what I needed to go through.
But I know that God already healed me. So, nag-ano ako doon. Sabi ko, the first time it was ano sa akin, sinabi sa akin dito, anong ginawa ko? Nag-fasting ako. Nag-fasting ako. And then, I just continued with my fasting. Hindi na ako kumain ng mga, hindi ko dapat kainin. So, I changed my lifestyle completely. And by the grace of God. So, ibig sabihin, merong pinagagawa sa iyo, Panginoon. Merong pagagawa sa iyo, Panginoon. Gawin mo yon, no matter how absurd it is. Gawin mo yon kung yun ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon. But anyway, what I'm saying is, it is not your faith. It is the faith of God who loved me and gave Himself for me. Kasi pag nagdepende ka sa pananampalataya mo, sarili mo yun. Sabi mo, Lord, by faith of the Son of God, by faith of Jesus Christ in me, I receive my healing. By faith of the Son of God in me, I walk in my healing. I live in my healing. I live in my prosperity. I live in His wisdom. Parating ganun. So that we give all the glory always to Jesus. It's not us. Amen ba yun, ho? So, mahalaga yun, Lord, it's not my faith, no? Sabi niya kasi, malakas ang faith mo, hindi lahat tayo, wala sinabi ang Panginoon na, I gave Sister Rita 90% faith, 50%, wala sabi, the measure of faith. Lahat tayo pare-pareho ng measure of faith to begin with. No, kung isang basong faith yan, lahat tayo may isang basong faith. Kung i-quantify natin. Ibig sabihin, wala tayong pwede sabihin, kasi malakas ang faith niya. Well, lumakas na lang yung faith niya dahil sa kakabasa niya ng salita ng Diyos, kaya lumakas. Amen? So, basta ang healing, alam mo, ang kalooban ng Diyos, healing. Tinatanggap ko ang kalooban mo. Ayan sabi dyan, tatanggap ko ang kalooban niyo ng healing, I know I am healed by the stripes of Jesus. You are not the sick trying to get healed. You are the healed that the enemy is trying to make sick. Okay? Magkaiba yun. Magkaiba yun. So, ikaw, pinagalingan ng Panginoon, kaya stand on your healing. No matter what it takes. No matter what it takes, kahit hindi ka nang makaano dyan, still confess, I am healed. Until your body obeys you. Kasi yung bawat cell ng ating katawan, meron niyang tenga. May tenga ang bawat cell. Nakikinig. Sense. May tenga ang mga kahit na itong mga to, sabi nga magpupuri ang mga bato, kung ano yan. Lahat dito, lahat ng nila ng Panginoon, meron niyang tenga. We live in a voice-activated world. So anything you say will either work for or against you. Yan ang ano ng Panginoon. Naku. Alam nyo, meron ko sa... sige. Sige, sabihin mo. Hindi, sabihin ko lang na nasa final ano na yung editing ko na sinulat ko. Kung meron man kayong isang librong babasahin sa mga natitirang panahon natin, basahin niyo yun. Kasi that will affect your future. Kailan? Lalabas na yun siguro by next month. I just want to share, ngayon hindi na eh. Pero nung bago-bago pa lang akong gumagawa, minsan masakit ang ganito, no? Yeah. Sasabihin, hey heart. Sasabihin ko, Yes. kinakausap ko eh. Yes, yes. Sabi, remember, you've been healed by the Lord Jesus. Amen. So, remember, Amen. don't forget. Yeah. Tapos yung wise na, Oo. yung mga wise na nandyan, no? Oo. God wise. Oo. O kinakausap ko. Yes, yes. Ano? That's true. Kaya kapag nananalamin ka, ako I remember nung nagkaroon ako ng isang sakit. Hindi ko nawawala yung sakit. Nakatingin ako sa lamin pag nag-ayos ka. Sabi ko, andyan ka pa? Nalayas ka na nga, nandiyan ka pa. So, talagang kinakausap ko. And then, speak to your body. Body, listen to me. Yan. Body, listen to me. You are healed, you are well in the name of Jesus. Oo, sinasabi ko yan. So sabihin yan, By the stripes of by the stripes of Jesus, you are healed and then blessed. Amen. Sabi ko nga sa Mila,
yung asawa ni Derek Prince, nagkaroon ng karamdaman sa paa. Tapos, dumating yung witness ng Lord sa kanya, i-bless mo yung paa mo. So, alam mo, lagi niyang bine-bless yung paa niya. Sabi niya, oh my feet, sabi niya, you've carried me this past many years. You've done very well in carrying me, bringing me wherever I go. Bine-bless niya, you are such healthy legs, good legs. Nawala lahat yung pain niya sa legs niya. Kaya pagka yung hips niyo, hawakan niyo, oh hips, you're healed, you know. You've been good to me. Pagpalain niyo yan kasi nakakarinig yan eh. Positive thinking, ha? Eh yung isa nga meron siyang, It's very different. it's not positive thinking, it's faith. Speaking. I'm just expressing. Speaking. Ito yung huling testimony. Ito ay patotoo na isang tao nagkaroon ng leukemia. Ano ba leukemia? Ang leukemia, white Nagiging white cells. white yung white cells Yung red. niya mahina at kumukonti. Ay, hindi, baliktad. Baliktad. Yung white cells, ang dumadami, yung red blood, kaya maputla yung mga ano. So, ito sabi niya, na-imagine niya na yung kanyang white cells ay mga umaatake sa kanyang red blood cells at dinatalo sila, namamatay sila eh. Kaya kinakausap niya yung mga ano niya, red blood cells. Multiply. Sabi niya ganyan, be strong. Sabi niya ganyan, defeat the invasive white cells. Sabi niya ganyan. Monday, nawala na lang. Oh, wala ka ng leukemia. Sabi ng doktor, I don't know what happened, but your leukemia is gone. Sino yun? Yun ang nabasa kong patotoo na sa libro. No? So anyway, kahit nga yung pera, pwede mo kausapin eh. Yes. Kahit na yung pera mo, nag-iisa na lang yan, kausapin mo, multiply. I mean, is that, sabi ba, Nothing is too hard for that the there Lord. is like, it's nonsense. No, nonsense to those who don't believe. But, may tayo yan eh. Lagi isipin, we live in a voice-activated world. Anong proof niyan? Sabi ng Lord, light, Let there be light. and there was light. Sa atin, pinahaba pa yun. Ang sinabi lang ni Jesus, ng Panginoon, light. Be. Di ba? Light be. Light be, there is light. was. Light be, light was. Kasi lahat ng kinrate niya By mouth. by mouth. So, itong mouth natin, this is a creative force. Creative yan, kaya kailangan yung labanan yan. Kasi, yan ang, not all sicknesses come from the enemy, but a lot of sicknesses come from the enemy. Amen po ba? Amen. So, anong pinag-aralan natin? Your life is your testimony. Okay, and these are the areas of life that we are testifying of even without us knowing it. Alam ng tao kung ikaw lulugo-lugo. Alam ng tao, nakikita ka kung ikaw walang kasiyahan, no? Kung may wisdom ka ba o ano, that's our testimony. Amen? Amen. Oh, may sasabihin lang ako. Sige po. Yung kanina, sinabi na ng doctor may cancer si Alex and everything, hindi pa sinasabi kung anong stage. Tapos kanina, sabi ng doktor, I saw your, yung CT scan, nakita daw niya yung CT scan, hindi pa kumalat yung cancer. Amen. So, I don't care what they say, I don't care what the doctor will finally say it, I know. Pero maski hindi pa sinasabi, I grab and claim it. Yes. Sabi mo nga, you grab and claim it. Yes. Whose report will you believe? Right? Yeah. Believe Alam God's. kong may sakit, pero the Lord is good. Amen. The Lord has the final say. Sabihin mo, I will live and not die. Yan ang sabi sa Biblia. Declare it, I will live and not die. And I will declare the praises of Him who loved me. Yun ang Praise the Lord. Yun ang So, Ay, pag- pag sinabi nung finally, sasabihin ng doktor kung whatever state. But I'm already claiming it in Jesus' Amen. name. Sige po, pagdasal natin yan. But, Amen. kaya kung mananalangin kayo, sabihin niyo sabihin niyo,
He's healed. He's healed. Amen. Yan ang He's panalangin natin. Okay? Salamat And, po. and we will pray in one accord. Aming Amen. Ama sa Langit, maraming pong salamat sa inyong mga salita, sa inyong pong encouragement that our life is our testimony. And thank you for giving us a testimony to the world. Meron po kaming patotoo sa mga tao na hindi pa nakakilala sa inyo. Salamat po na kayo ang nagpupuno ng anumang pagkukulang sa aming buhay. Lord, we surrender as we have already surrendered our life to you. We pray that in every area of our life, Lord, sa bawat area ng buhay namin, kayo ay maluwalhati. Lord, we join our faith together in Amen. declaring Brother Alex healed in the name of Yes, thank you, Jesus. Lord. Lord God, we rebuke all these cancers in the name of Jesus to go, to leave his body right now in the name of Jesus. Amen. Lord, we declare that you have already blessed him with long life. Yes. That is your Amen. promise with Amen. long life. Lord, you have satisfied him with long life. And so maraming pong salamat sa inyo. Sa bawat isa na nakikinig, Lord, salamat po na kayo ang aming kagalingan, kayo ang aming kaligtasan, kayo ang aming buhay na walang hanggan. Wala po kaming magagawa sa aming sarili. Tinatanggap po namin ang kapatawaran ng lahat ng aming mga kasalanan sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Kristo. Amen. Thank you, Lord, Lord. nililinis nyo kami at ngayon binigyan nyo kami ng buhay na walang hanggan. At kami nananampalataya na si Kristo lamang ang aming tagapagligtas. Opo, Panginoon. Maraming pong salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Amen. Amen. And Lord, we speak life to those cells in Brother Alex's body, especially those surrounding that are affected by cancer cells. And we speak and we curse any kind of cancer cells and to get out from his body. And the living healthy cells will be able, O Lord God Almighty, Lord, to prevail in his body that is affected right now. In the name of Jesus. Thank you, Father. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.